Mapagpalang araw po, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ay mag-aharal ng mabuting balita mula sa poeme ng Biblia ng mga pastor. Tatandaan po natin, pag Diyos ang pinag-uusapan, sa Biblia po ang ating ginagamit. Hindi po pwede yung kung ano-ano lang. Yung mga, halimbawa, mga ginawa lang na lang mga sulat sa mga simbahan, hindi po pwedeng ganon. Sometimes yung mga ganyan, meron ng konting daya. Ano po, may konting daya na. Kaya mas maganda, babasahin natin ang Biblia. Kasi napakahalaga po yun. Yang Biblia ang binabasa. Bagamat yung ibang magazine po, may hango talaga sa Biblia naman yon. Pero pagka ganun, siyempre, yung kaisipan ng gumawa ng magazine, yun po ang nakalagay doon. Sa totoo lang, yun ang nakahan doon. Kaya kailangan more on Bible po tayo. Tayo po bilang mga tao, magkakaiba po ang ating mga pagkatao, pag-uugali, gawi, kung ano man yan. Ika nga sa isang pamilya, kung 5 yan, iba-iba po ang pag-uugali niyan. Ano po, parang yung daliri hindi pare-pareho sukat. Yun ang ginagawa ng iba. Ngayon, sa Biblia po, ay sabi rito, pero bago tayo papalawat, mananalangin muna tayo. Panginoon Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat, minsan pa samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita upang aming lubos na maunawa ng itinuturo. Sa ngalan ng aming Panginoon Yesus, Amen. Ang sabi po rito ni Pablo, 2 Korinto 5:21, hindi nagkasala si Kristo. Hindi nagkasala si Kristo. Walang kasalanan. Ano po? Sabi naman ni San Pedro, unang Pedro 2:22, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Yan. So maliwanag po ang ating Panginoong Yesus, wala po kasalanan. Ano? Ngayon, ang sabi ng iba, siya ay tao at hindi Diyos. E di lalabas si Jesus po kung tawang kanilang paninindigan, yung lahat ng tao nagkasala eh. E paano yan? Ang nagsabi walang
Sabi rito, lagay mo lang dyan. Hindi makita Nicolas. Dito na lang, babaw. Ako, ako kayo. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. 3:23 ng Roma. Minsan ganyan din ako siya. Sabi ni Pablo, lahat nagkasala. Tinutukoy niya tayo. Si Pablo din ang nagsabi, walang kasalanan eh. Oh. 2 Korinto 5:21. Hindi nagkasala si Kristo. Ibig ba sabihin magkasalungat ang aral ni Pablo? Hindi. Tayo mga tao, tayo po yung may kasalanan o nagkasala. Kung maninindigan ang isang reliyon na si Jesus ay tao at hindi Diyos, lalabas may kasalanan si Jesus. Di po ba? Ang gulo nila. Pero ginagawa nilang tagapagligtas si Jesus. Kung meron siyang kasalanan, hindi siya pwedeng tagapagligtas. Kasi siya mismo may kasalanan eh. Halimbawa, ang sabi nila, si Maria daw walang kasalanan. Walang minanang kasalanan. Tayo lang daw mga tao ang may minanang kasalanan sa ating unang magulang. Pero si Maria, si nagsasabi na nangangailangan siyang tagapagligtas. Basahin natin yung litanya ni Maria. Sa Lucas 1:46-47. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Nangangailangan siya tagapagligtas. Ibig sabihin may kasalanan. Tayo rin kailangan natin tagapagligtas kasi may kasalanan tayo. O sino? Kaya may kasalanan si Maria kasi tao din siyang gaya natin. Pero kung maninindigan ka, si Jesus, tao. Kasing tao, kagaya natin. Di lalabas may kasalanan din siya. Pero sabi ni Pablo, apostol yan sa mga Hentil, walang kasalanan si Jesus. Si Pedro naman, apostol sa mga Hudyo, wala rin kasalanan si Jesus. Parehong apostol niya, kaya magkatulad ang aral eh. Ali kaya tama, yung reliyon o si Pedro Pablo? Siyempre yung mga reliyon sa panahon natin. Sila yung nagkakamali kung Biblia pagbabatayan. Kung may pilit nila, may pilit pa yung gusto nila eh. Kasi merong pagkakataon doon sa King James Version o ang Biblia, doon sa 8:44 ay 40. Yung salita ni Jesus, ako'y tao. Yun ang ginagamit nila. Ako'y tao, sabi ni Jesus, yun ang tinitindigan nila. Ang tanong, kailan sinabi ni Jesus na ako'y tao? Nung nangangaral na siya, nang isinilang siya ni Maria, at the age of 30, nangaral na siya. Ano nakalagay sa Biblia? Naganyong tao. Nakitulad sa tao. Yan ang mga haral. Ibig sabihin, hindi siya inubad ang kanyang pagka-Diyos. Pilipos chapter 2 verse 5 hanggang sumusunod na talata hanggang 10.
Ngayon, kung ipipilit nilang tao, lalabas may kasalanan. O, pwede ba magligtas yung may kasalanan? Kaya ba tayong iligtas ni Jesus? Wala nga siyang kasalanan eh. Kaya yung dugo niya, yun ang inandog niya. Kasi banal si Jesus. Kaya wala siyang kasalanan. Kaya yung mga reliyon po, tandaan nyo yung mga nagsasabing sa mga reliyon eto tandaan nyo, kapag sinasabi nila si Jesus ay tao at hindi Diyos, layasan nyo na yan, manluloko yan. Eh bakit manluloko? Nabasa na nga yung sulat ni Pablo, nabasa yung sulat ni Pedro, walang kasalanan si Jesus. Pagkatapos ipipilit nila, tao daw. Tayo mga tao may kasalanan, sabi ni Pablo. At ako yung pinakamasama, sabi ni Pablo. Oh. Wala pong, kaya nga walang matuwid kahit isa, sabi niya eh. So lagi niyo po tatandaan yan. Hindi po nasumpungan si Jesus ng anuman daya o kasalanan. Kasi nga po, righteous siya, matuwid na anak siya ng Diyos. Amen. God is good all the time. Kaya kung may mga reliyon po, kinabibilangan nyo, si Kristo ay tao at hindi Diyos, layasan nyo na yan. Ako na ho nagsasabi sa inyo, niloloko lang kayo niyan. Sukat ba na masasabihin tao? Kung may pilit pa eh. Ngayon ang ginagamit naman nilang salita, di pangkaraniwang tao. Oh, ayan. Bago ano nila yan, palusot nila yan. Di basta, di pangkaraniwang tao. Hanapan mo ng talata, wala silang mabasa. Tandaan nyo po yan, kaibigan. Kaya nga pinadala ng Diyos upang iligtas sa mga makasalanan. Tingnan nyo dito sa 1. Anong sabi ni Juan 3:17, 16:17? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, si Jesus, upang sino man sumampalataya sa kanya kay Jesus, hindi mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. 17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus, hindi upang atulan ng parusa ang sanlibutan o sangkatauhan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kayang iligtas kung tao siya? Sige nga. Meron bang tao kaya kang iligtas? Kaya kang dalhin sa langit? O baka maisip ninyo si Kibulok, si Apollo, Careon, Kibuloy, o yung peking Kristo ng Davao na sanggang dikit ni Duterte, na matandang Duterte, na kayo pareho sila nakakulong. Si matandang Duterte sa Netherlands, si Kibuloy naman sa Pasig. Sanggang dikit yan. Ano sabi ni Kibuloy? Lahat ng kaluluwa hakin. Di kayo makakapunta sa kingdom kung di kayo dadaan sa akin. Peking Kristo yun Peking Kristo. Sige, si Duterte naman, anong sabi niya sa social media? Napapanood Kayong mga tagasunod ko, iintay ko kayo sa impyerno. Huwag kayo matakot kay Satanas, sabi niya, papalitan ko na siya. Kung totoo kayong supporter ko,
Sama-sama tayo sa impyerno, sabi niya. Oh. Kaya tatandaan niyo po yan. Lahat po tayo may kasalanan. Pati yung peking Kristo na kaibigan ni Duterte na si Kibulok. Ang lakas ng loob eh. Sabi niya, darating na si Kristo. Yung nauso yung Y2K nung araw. Darating siya, sabi niya. 2 beses sinula ni Kibulo yun eh. Hindi dumating. Nung sabi niya, binibigyan pa tayo ng isang pagkakataon. Tapos, wala siya may pagitang talata eh. Wala siyang patuto. Nung sabi niya, tinanggihan sa Israel si Jesus. Yung kanyang espiritu, nasa akin na. Noong 2005 niya sinabi yun. Bali 20 years na. Sipin niyo po yan. Ayun yan, nakakulong siya. Kaya ka magiligtas ni Kibuloy? Nagangkin siya raw ang Kristo? Wala, hindi ka kayang iligtas. Bakit? Kagaya natin siyang tao. Pati yung papel ni Jesus, inangkin niya eh. Hindi ka makakapunta sa kingdom ng Diyos kung hindi ka dadaan sa akin. Ito si Kibuloy, si Duterte naman. Tinawag niyang stupid ang Diyos. Tapos nilait niya pa si Jesus sa pagpapapako sa krus. Pagkatapos minura niya pa yung Santo Papa ng Katoliko, si Pope Francis. Alang respeto. Kaya pareho sila nakakulong, magkasanggan dikit yun eh. Taga Davao sila eh. Associate silang dalawa. Sipin nyo yan, kaibigan. Tandaan nyo po yan. Kapag may reliyon nagsasabi si Jesus, tao, hindi Diyos, layasan nyo yan. Kaya yung isang miyembro nila, sabi ko, wala, labas, may kasalanan si Jesus. Kasagot siya ko niya, di pa karaniwan tao si Jesus. di pa karaniwan. Palusot pa sila, di ba? Hindi gano'n ang Biblia. Hindi po gano'n ang Biblia. Ang pagtuturo ng Biblia, tama po yan ang Biblia. Huwag tayong lalampas sa Biblia. Kung ano po yung nakalagay, maniwala tayo. Nang sinabi ba ni Jesus, kung tao inyong inuusig, naniniwala ba ako? Oo, naniniwala ako. Kaya nga tanong ko, kailan niya sinabi yun? Nung siya'y nangangaral na dito sa lupa. Kaya nga, yun lang ba yung talata ng Biblia? Hindi, daming talata eh. Nagkatawan tao, nakitulad sa tao, inubad ang pagka-Diyos. Mga talata yan. At ang Diyos, tinawag siyang Diyos. Mga talata yan. Tapos, kung may pilit, may pilit. Tandaan niyo po yan, kaya nga po tayo nagbabasa ng Biblia. Kaya tayo nagbabasa. Para po hindi tayo mailigaw. Ngayon, kung magpapoto kayo sa mga leader ng inyong reliyon, nasa inyo na po yan. Kung ayaw nyo magbasa naman, di nasa inyo pa rin yan. Malaya po tayo eh. Pero mas maganda, magbasa po kayo. Pag sinabi ko huwag kang magbasa, tutulan nyo. Tutulan nyo kasi hindi tayo malaya tayo. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating video. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Sana po, datnan kayo ng video ito, nasa maayos na kalagayan.
God bless us all po. Sa senior citizen, 64 na po ako. Inyong kaibigan kay Jesus in Christ alone. Bye-bye. Like and share and subscribe now na, kaibigan.